So, meron akong 5 signs dito na baka sobra na sa screen time ng iyong baby. Bago ang lahat, let's define sobra tsaka yung screen time. Pag sinabing sobra, ibig sabihin, lumagpas na sa time limit ng recommendation ng screen time ng iyong baby. So, tandaan nyo to. At yung screen naman, no, ito yung kahit TV, computer, cellphone, gadget, basta't may screen. Lahat yon considered as screen time ni baby. Bakit ko ginagawa itong video na to? Kasi marami pa rin ako nakikita sa aking mga patients na may mga ganitong senyales. At kapag tatanungin ko ang parent kung kamusta ang playtime niya, ayun, babad talaga sa cellphone or sa pinapanood nila sa TV, may sariling iPad, may mga gadget. Pag-uusapan natin ha yung mga senyalis na to at pag may ganito ang mga babies ninyo, then baka kailangan bawasan or mas maganda tanggalin muna ng screen time ang inyong mga anak. Unang senyales, delayed speech o mahirap makipag-usap. Paano? Paano nyo malalaman? Mahirap silang tawagin. Kahit 5 years old na sila, ang hirap tawagin. Hindi sila humaharap kahit sabihin mo yung pangalan nila. Or wala pa sila talagang words or hindi pa appropriate yung mga sinasabi nila. Kaunti ang salita para sa edad. So tandaan nyo, kapag 1 year old na si baby, at least dapat may isang salita na yan na alam. 1 word or more. Mama, dada, daddy, dede, opo, yes, no, ayaw, please. O kahit ganun lang, matuwa na tayo na may mga words si baby. Hindi pa yan conversant. Hindi pa yan magkukwento. Pero may mga alam na siyang words. At dapat naiintindihan na niya kayo. So, kung wala pa doon, iyak at tawa lang yung alam niyang gawin, o lagi lang siya umiiyak, baka kailangan bawasan niyo muna yung kanyang screen time. After a week, 1 to 2 weeks, then tignan niyo kung nag-i-improve. Then, baka nga, nasobrahan siya ng screen time. Ano ba ang nangyayari? Bakit nagkakaroon ng delayed speech? Dahil ito sa brain wiring. Sa edad na 0 to 5 years old, mabilis talaga ang brain development ng isang bata. So, alam niyo naman, yung brain ng isang baby, para siyang sponge. Kung ano yung ina-expose mo sa kanya, para yung sponge na mabilis din mag-absorb. So, kaya importante na kinakausap sila para yun yung na-absorb nila yung inyong personal interaction, hindi yung screen. Kasi passive lang yun eh. Kung kakausapin mo siya, yun yung active interaction po ninyo. Pero kung passive lang na kaharap lang niya, BP, Rachel, may tulong pero mas may tulong kayo. Mas may tulong yung nakikipag-usap ka sa kanya. Kahit itanong mo lang sa kanya na gusto mo na ng dede o kaya how's your milk? O kaya tanungin mo lang siya, basta mag-usap lang kayo. Maganda kung hindi ka, kung introvert na mommy ka at hindi mo kayang makipag-converse sa baby, basahin niyo siya ng libro. Yun yung magandang tip ko sa inyo. Bumili kayo ng libro, magbasa kayo ng libro kung talagang hindi ka conversational type na mommy. Pag passive screen naman ang ina-expose mo sa kanya, mas kaunti ang back and forth interaction. Mas kaunti din ang language stimulation compared kapag kayo yung nag-uusap. Compared kapag kayo yung may eye contact sa kanya. Huwag munang iasa sa TV. Okay? Alam ko, meron na may mga apps na dyan, may mga TV shows na dyan para convenient sa mga nagbabantay. Pero please, make time to your child. O, number 2 na senyales, madaling mag-tantrums kapag inalisan mo siya ng gadget. Madaling maano to eh. Alam mo, normal na umiyak yung mga bata pag ialisan mo ng kung anong laruan ang meron siya. Normal na 15 minutes, iiyak yan. Okay, hanggang 30 minutes iiyak. Pero dapat nagsa-self-regulate sila. Marunong silang kumalma mag-isa. Pero kung hindi, ang pampakalma ninyo ay cellphone agad, masasanay at masasanay yan, di ba? So, kaya naman, iwasan natin habang maaga, lalo na sa mga infant, sa mga parents ngayon na may infant, huwag cellphone ang pampakalma nyo sa inyong mga anak. Hindi naman cellphone talaga ang gusto niyan. Ang mommy,
Yung makuha siya ni mommy, yung amoy ni mommy, o baka gutom, baka gusto magpalit ng diaper, baka nga makadilaw yung likod niya. Distract siya sa ibang bagay, wag cellphone. Okay, ako ang ginagawa ko noon sa mga babies ko, pag ganon, pag ginawa ko na lahat, ayaw niya ng dede, na palitan naman ng milk, talagang antok lang siya, o kaya wala siya sa mood. Ang ginagawa ko, dinidistract ko talaga. So, kukunin ko siya, ilalabas ko siya sa kwarto, kaya sa bahay, magtuturo ako ng kung ano-ano, magkakanta. Yun, distracted na siya nun. Hindi yung cellphone. Kung naman sa nasa loob kayo ng sasakyan, umiiyak, hindi nyo alam bakit, huwag cellphone agad. Ito, naalala ko yung kapatid ko. Cellphone agad yung binibigay niya sa anak, kaya pinagalitan ko tuloy. Buti na lang nakinig yung mommy. Shoutout Tita Jaren. Dapat ganon. No? Magbigay kayo ng libro o kaya ibang laruan. Yung mga, di ba may mga laruan naman na na rattle toys. Laruan na lang yung ibigay nyo yung pampakalma. Huwag cellphone, okay? Ano yung science behind dito? Dahil sa attention system ng ating utak. It's the dopamine effect. No? Sa mga pinapanood ni baby, yung mabilis na eksena, yung mga bright colors at instant rewards sa video can result in dopamine spike. Kapag nasanay ang utak sa high stimulation, yung normal play becomes boring to them. Hirap mag-focus sa slow-paced activities like books, puzzles, no, yung mga simpleng laruan. Kaya kung yung baby mo ay natutuwa sa puzzle, sa libro, sa Jenga, sa mga Legos, ayan, okay tayo dyan. So, ibig sabihin, limitado yung screen time niya, hindi siya sobra. At very good ka doon, mommy. Number 3, hirap yan matulog. Paputol-putol yung tulog niya, madalas lagi siya nagigising, puyat yan, kasi gising pa yung utak ni baby. Ganyan din tayong mga adults. Mga gamer, ganyan din. Insomnia na. Eh, hindi kaya ng mga bata. Kailangan nila yung tulog. Kailangan tuloy-tuloy yung tulog nila. At least nakaka 10 to 12 hours yung mga yan. Kasi kapag hindi, wala, yung development nila babagal at magkakasakit lagi. So, importante yung tulog for them. Kaya naman, kapag hindi yan natutulog ng maayos, bawasan nyo na yung screen time ni baby. So, ang nangyayari dito, nagkakaroon kasi ng sleep hormone suppression. Yung sleep hormone, ito yung melatonin. Yung blue light na nai-emit ng screen can suppress melatonin or yung sleep hormone. So, nakaka-delay ng pagtulog, kaya dapat ang gawin ninyo pag nagpapatulog kayo ng mga anak ninyo sa hapon at saka sa gabi, patayin talaga ang TV, huwag ibigay ang cellphone. Music na lang, lalabay, pwede. Pwede nyo silang pagkanta kung nahihirapan kayo magpatulog. Huwag nang isanay na naka-open ang TV. Kasi hindi talaga sila matutulog. Di ba ganun din tayo? Pag may cellphone, tsaka naka-open yung Netflix, talagang mulat talaga yung mata mo. Hindi matutulog yung anak mo kung naka-open ang TV. Patayin nyo kahit nanonood kayo ng YouTube or Korean dyan. Alam niyo naman, kapag sa toddler, kapag kulang sa tulog, mas irritable, hyper, at delayed ang development. O, number 4, senyales. Mas gusto yung screen kesa maglaro. Bawas na yung active na paglalaro nila. Gusto nila, nakaupo na lang sila, sedentary, nanonood ng TV, hindi na yan lumalabas, no? Kaya ang pangontra dito, ibili nyo ng bike. Hayaan nyo sila maglaro sa labas. Bike, scooter, basta't yung nilalaro sa labas. Sabaran nyo lang ang miyalong kinkilwal. Sabaran nyo lang magtalang gabon, no? Sa Tagalog, hayaan nyo silang maglaro sa labas. Let them explore outside world. Huwag lang yung nasa loob. Alam naman natin yon. O paano yung mga nakatira sa condominium? May playground sigurado. Bigyan nyo naman ng oras yung mga anak ninyo na paglaruin sila sa playground, sa park, kahit sa labas, basta sa labas ng bahay, sa bakuran ninyo, kung walang bakuran, gawa po kayo ng paraan, huwag lang ikulong sa bahay si baby. Huwag na kayo masyadong matakot kung ano yung makukuha nila. Ang importante, healthy yung mga yan. Maghugas ng kamay agad. Huwag sa matao, syempre, huwag naman sa mataong lugar. Basta't nasa labas. Number 5 na senyales is attention problem. Mabilis silang mainip, naboboard sila agad, frustrated, hirap mag-focus sa isang activity, gusto nila pa iba-iba,
Gusto laging mabilis yung stimulation. Ito yung nangyayari kapag yung anak mo ay lagi nanonood ng mga short videos. Yung mga short videos, ito yung mga videos galing sa TikTok, sa Reels, sa YouTube Shorts. Kaya buti parang itong YouTube na bagong nilabas nila is pwede mo nang alisin yung shorts kung pumapayag kayo na may screen time kahit ng konti si baby. Ako, ayaw na ayaw ko yung YouTube Shorts na yan kasi dyan nga yung tungtong sa horn, nakakainis yun eh. Yun yung ano sa mga bata. Yung mga walang kwentang videos. Alam niyo yun, ako talagang sinasabi ko sa mga anak ko yun, kapag nahuhuli ko silang nanonood ng YouTube Shorts sa TV, nahuhuli ko sila. Hindi ako perfect, kaya sinasabi ko sa inyo to. Pero pinapagalitan ko sila. Alam dapat nila na hindi maganda yon. That is nonsense. Palitan nyo yan. Kasi may mga screen time sila eh. Pumapayag ako 30 minutes. So talagang aalisin ko talaga yung shorts na yon, ilalagay ko sa movie. Mas gusto ko nanonood sila ng movie. Yung may kwento. Slow pace, no? Hindi bright colors. Na pumipili talaga ako ng movie para sa kanila. And then, dadaling ko yung remote para hindi nila mapalitan. Ito kasi yung panganay ko, maano yan eh, naiisahan niya ako eh. Pero alam niya, pangit ang shorts. Ayaw niya nakakasama yung YouTube shorts, yung mga short videos. Nagsusumbong pa si Gon. Pag nanonood ng short si Gib, susumbong sa akin yan, Mami, Kuya Gib is watching short videos. Pero ito namang isa, pag nakikita ko, nakikinood din eh. Naaalisin ko talaga yan. Okay? So, dapat ganun din tayo mga mommies. Huwag nating hayaan na yung mga anak natin ay nanonood ng mga ganong klaseng video. Lalo na yung mga nonsense talaga. Kung ano-ano yung pwede nilang mapulot dun eh. Pag hindi tayo nakabantay, lalo na sa mga working mom, mahirap magbantay ng screen time sa mga anak natin, lalo na kung tayo ay nagtatrabaho. Siyempre, pinapabantay lang natin. Ako, in my case, sa mga lola, sa mga in-laws, sa mga lola-lolo nila, hindi ko yan natututukan. Pero pag umuuwi ako, yan, kinakamusta ko kung nanonood or nakatulog. Ang importante sa akin yung tulog. Dapat natutulog sila sa hapon. And then, binili ko din sila ng bike para mas excited silang maglaro sa labas. Ayun, effective naman. Tayo mga matatanda, aminin natin may epekto din yung panonood natin sa mga short videos. Medyo ano tayo eh, madalas na tayong mabore. Tsaka gusto natin mabibilis. Yung overstimulated din tayo. Pero, develop na yung brain natin. Sa mga anak natin, meron pa silang kailangan ma-develop itong language skill nga nila, sa behavior, sa attention. Siyempre, pati immune system, kasama yan. So, hindi pa nila kaya yan. Unlike sa atin may epekto, pangit. Pero at least, na-reach na natin yung sa brain development natin. Sa mga edad 0 to 5, hindi pa. So, kailangan i-nurture natin yung mga kids natin para hindi yan magkaroon ng bad effects sa kanila. So, yun lang. Thank you.